Happy New Year po sa lahat. Ngayong mga unang araw ng taon, gusto ko munang lumayo sa araw-araw na nangyayari sa politika. Hindi dahil hindi ito mahalaga, pero dahil may mas tahimik na mga pagbabago na mas malaki ang epekto sa buhay nating lahat bilang Pilipino. Ito ang mga bagay na humuhubog sa future natin, kahit hindi natin napapansin. Simulan natin sa pinakaramdam ng lahat, ang gastos sa araw-araw. Tuwing bagong taon, sinasabi natin, sana mas gumaan ang buhay. Pero sa totoo lang, parang kabaliktaran ang nangyayari. Mas mahal ang bigas, mas mahal ang kuryente, mas mahal ang pamasahe, pero ang sweldo, halos pareho pa rin. Kaya maraming Pilipino ang napipilitang maghanap ng side hustle. Yung iba, dalawang trabaho. Yung iba, umaasa na lang sa overtime. Hindi na ito simpleng reklamo. Ito ay bagong normal, at kung hindi natin ito pag-uusapan, lalo lang lumalalim ang problema. Kasabay po ng pagtaas ng gastusin, ay may isa pang tahimik na pagbabago, at ito ang teknolohiya. Marami pong nagsasabi, darating pa lang ang AI. Pero ang totoo, nandito na siya. Maraming trabaho ang nagbabago. Yung iba, nawawala. Yung iba, mas faster. Yung iba, mas unstable. Hindi ito tungkol sa takot sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa paghahanda. Ang tanong ngayon ay hindi na tungkol sa, may trabaho pa ba ako bukas? Ang tanong ay, may skills pa ba ako para sa susunod na taon? Kapansin-pansin din ang pagbabago sa mga kabataang Pilipino. Mas maingat sila, mas mapanuri, mas hindi basta-basta naniniwala. Hindi na sapat ang pangako ng stable job o malaking title. Mas mahalaga ngayon ang mental health, oras para sa pamilya, at personal na kalayaan. Hindi ito pagiging tamat. Ito ay reaksyon sa mundong mas mahirap mabuhay. At ang mindset na ito ng kabataan ay magbabago sa direksyon ng bansa.
Pero sa lahat ng problemang ito, may isang mas malalim na bagay. At ito ang kagitiwala. Tiwala sa sistema. Tiwala sa impormasyon. Tiwala sa mga pangako. Araw-araw, binobombard tayo ng balita, opinyon, at fake news. Mahirap nang malaman kung ano ang totoo. Kapag nawawala ang tiwala ng tao, humihinto silang makilaho. Tahimik silang sumusuko. At iyan ang pinakadelikadong mangyari sa kahit anong bansa. Hindi ito video para manakot. At hindi rin ito video na magbibigay ng simpleng solusyon. Pero may mga bagay pa rin tayong kontrolado. Pwede tayong matutong mag-adapt. Pwede tayong maging mas mapanuri sa impormasyong kinokonsumo natin. Pwede tayong makipag-usap, hindi lang makipag-away. Ang pagbabago ay hindi laging nagsisimula sa gobyerno. Minsan, nagsisimula ito sa kamalayan at pagbibigay impormasyon at kaalaman sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Ang huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At palagi po tayong magdasal para sa ating mahal na nasang Pilipinas. Maraming salamat po muli.